Gaano nga ba kahirap makapaghiwalay sa isang bansang walang divorce? Si Tom Rodriguez dito, sobrang punchable niya, grabe. Petition for annulment. Kailangan ikwento mo lahat. Beginning, bakit kayo naghiwalay? Hindi ba sapat na sabihin hindi ko na siya mahal? Ano, parang hindi nangyari yung kasal natin? Paano mo magagawang itapon na lang basta yung pinagsamahan natin ng 14 years? Kung hindi ka na mahal, hindi ba dapat palayain mo na lang? I have the right to be tired. Kahit ako mismo naniwala na rin ako na ang dami-daming mali sa akin. And I thought Stephen was the only one who could fix me. Tungkol ito kay Celine na makikipaghiwalay na nga doon sa asawa niya at dito nga niya makikilala si Ivan na ayaw namang makipaghiwalay sa asawa nito. Pagkakakilala sila dahil isa nga lang yung lawyer nila for annulment at dito nga sila mapapalapit sa isa't isa since medyo parehas nga lang din sila ng sitwasyon. Ito nga papahirapan si Celine ng dati nga niyang asawa na minamaliit nga lang siya at dito nga rin mahihirapan si Ivan dahil nga ayaw na siyang makasama ng asawa niya. Sa kakaibang sitwasyon nilang dalawa, dito nga sila unti-unting mapapalapit nga sa isa't isa na hindi nga magiging madali dahil nga sa mga pinagdadaanan nila para nga sa mga taong mahal nila sa buhay nila. Title ng movie, Unmarry. Along with Manila's Finest, sobrang nagandahan din ako sa movie na to na sobrang ganda ng pagkakasulat ng kwento nito. It's a story about family, love, forgiveness, self-identity, and many more na ito yung sinasabi ko na nagamit naman nila to its full potential yung concept nga nila. Ang galing ni Tom Rodriguez dito na honestly before ko napanood to, nagulat ako na nanalo nga siya for Best Supporting Actor and nung napanood ko nga yung movie, deserve naman din pala talaga niya. Sobrang punchable and nakakabwisit si Tom Rodriguez nga dito na sobrang hangin and yabang nga nung karakter niya. I was surprised na hindi siya nasampal ni Angelica dito kahit isang beses eh. I really love the story of this film na maliban nga doon sa unique nga yung concept nila na about annulment nga and ang maganda pa nga kasi dito, malinaw nila itong nakwento pati nga yung buong proseso nga nito. Kasi it's a very taboo topic here in the Philippines since wala nga tayong divorce and annulment nga lang yung meron tayo and it's interesting kung paano nga nila winawalk through yung audience sa proseso nga ng annulment dito sa Pilipinas. Kahit papaano realistic nga yung flow and pacing nga ng film and throughout the journey nga, mararamdaman mo din talaga yung growth ng chemistry and relationship nga nila Celine and Ivan. Tipong hindi lang sila pinilit na ay nagkain laban kasi nagkikita sila palagi eh. Kumbaga, talagang ginapang and binuo nga doon sa kwento yung relationship nga nila doon nga sa buong movie. Gustuhan ko rin pala yung role ni Eugene Domingo dito na I like her role here na mas kalmado kumpara nga doon sa mga usual niyang roles. Also love Celine and Ivan's character, yung mga bubog nga nila. For example nga kay Ivan, na aminado nga siya na lasinggero and marami nga siyang nagawang mali, pero he's doing his best na makabangon nga sa buhay. Celine naman, she's a person na sobrang hinayaan nga niya si Stephen na kontrolin nga yung buhay niya to the point na nawalan na nga siya ng sarili niyang identity. Nga sa dulo nakakatuwa na nahanap nga niya yung respeto nga niya doon sa sarili niya, na nawala man yung bakery niya, na ibalik naman yung pagmamahal niya sa sarili niya and syempre, yung mga anak nga niya din. So the basic core of the story lang naman is about moving forward and a second chance nga in life and they both took it nga in the end na even though hindi nga naging sila, nakuha naman nila yung mga gusto talaga nilang makuha. Pero syempre, kung ako si Celine, hayop ka Stephen Curry, akin na yung bakery. Kaya natatawa lang din ako dito noong una kasi nga, iniisip ko, bakit ba gustong hiwalayan si Zanjo nung asawa niya na parang ang bait-bait naman niya eh. Tapos, pinakita nga yung flashback. Sabi ko talaga, nako, masamang tatay naman pala talaga siya. Deserve naman pala talaga niyang iwanan. So yun, napakagandang pelikula, ang ganda ng pagkakasulat, marami kang matututunan, ang ganda ng mga linyahan, and syempre, ang gagaling ng performance ng mga actors ka dito. Again, ang title ng movie ay Unmarry and ang total rating ko for this film ay 8.5 out of 10, natay nga doon sa Manila's Finest, and ito yung dalawang best movie sa MMFF this year. Yun lang. Thank you.